Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Corporal Mary Meche Moraera. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, mahigit sa 2 bilyong pisong halaga ng shabu ang matagumpay na na-recover ng isinagawang interdiction operations ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa Tondo, Manila. Ito ay bunga na rin ng walang sawang kampanya ng pambansang pulisya kaugnay sa laban kontra ilegal na droga. Ang ulat mula kay Patrolman Justin Mamolo. Na-recover at nakumpiska ang ilang kahon na naglalaman ng iligal na droga sa ikinasang interdiction operation sa loob ng Container Freight Station 3, Bureau of Customs, Manila International Container Port, Isla Puting Bato, Barangay 20, Tondo, Manila, pasado alas 11 ng umaga noong October 5, 2023. Nakuha sa nasabing operasyon ang higit sa 1,000 cling wrapped with carbon paper and aluminum foil wrap na nasa plastic pack at naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot ng higit sa 323 kilos na tinatayang nagkakahalaga ng 2,197,651,200 pesos. Ang mga nasabing iligal na droga ay nakatago sa laminated packaging na may label na jerky beef at karne seka na nagmula pa sa bansang Mexico. Ang nasabing shipment ay ipapadala sa sales beat within OPC na ayon sa data ng Food and Drug Administration website ay nakarehistro ito sa food importer and wholesaler. Ang opisina ng nabanggit na kumpanya ay sa San Juan City sa Metro Manila. Ang matagumpay na operasyong ito ay dahil sa pagsanib puwersa ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng PNP Drug Enforcement Group sa pamumuno ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr. kasama ang iba pang unit ng Philippine National Police sa ilalim ng pangangasiwa ng hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas, Police General Benjamin C. Acorda Jr., Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs at ang Philippine Coast Guard. As a background, we utilize one of our chief PNP to initiate addressing supply reduction efforts pertaining to illegal drugs. We collaborated with clinical units nationwide. One of the information we received from Calabar contained this information. So, hanggang ito lang kaya ko sagot. Immediately nung magupo ko, binigay sa akin yung package ko. Pero I know, meron na sila ginagawa since
Pero yung identification ng container na ito, it came later. Pero sa airport nila, sir, based on sa informal. Ang mga nakuhang illegal na droga ay dinala sa PDEA Crime Laboratory para isailalim sa laboratory examination at para sa tamang disposisyon. Bilang ito ang pangunahing mandato ng PDEG, hindi tumitigil ang aming unit sa malawakang opensiba kontra illegal na droga. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado na ngayon ng Leyte PNP ang nakatalang top 1 municipal most wanted person na may kasong paglabag sa Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination sa barangay Itong, Matalom, Leyte. Narito ang report ni Patrolwoman Sherian Masi. Arestado ang isang top 1 municipal most wanted person na mga otoridad sa barangay Itong, Matalom, Leyte nito lamang ika-5 ng Oktubre taong kasalukuyan. Bandang alas 5 ng hapon nang maaresto ang akusado na si alias William ng Matalom Municipal Police Station kasama ang Southern Leyte Maritime Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5 Paragraph B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ang akusado ay nasa kustodiya ng Matalom MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Isang Filipino-Chinese at 2 kasamahan nitong mekaniko ang tiklos sa operasyon ng mga tauhan ng Southern Police District dahil sa kasong carnapping. Patrolwoman Rena Joyce Dalire sa report. Tiklo ang 3 suspek sa basement ng isang gusali sa barangay Pinagsama, Taguig City matapos maaktuhang kinakalas ang nirent na sasakyan. Ayon sa impormasyon, nagrent umano ng sasakyan ang Filipino-Chinese na si alias Cheng, 39 anyos, sa isang car rental services. It's good thing that yung sasakyan nila, kinabitan nila ng GPS or tracking device. Ang ikinabit nila, hindi lang isa, 4. Ngayon, nagpa-alarma sila noong 29 sa NPD that yung car nga is missing already. Inikot nila from here, from Nabotas going to pumapatak dito, nagpunta sa atin, sa area natin dito, sa area ng Taguig. May nakita yung, nagkataon, yung security, nakita niya na inaayos yung sasakyan o may kinakalas sa sasakyan. Ito namang may-ari, may dalang duplicate copy ng ng sasakyan. Nung chinek niya yung pinipindot niya, nag-alarm doon, tumukoy doon sa sasakyan niya na pag-aari nila. From there, nakita nila yung dalawa na tinatanggal yung mga devices na ikinabit nila para for them not to detect. So, from there, nahuli sila. Dito na pinagdadampot ng mga tauhan ng Pinagsama Police Substation ng Taguig City Police Station kasama ang gwardya ng gusali ang mga suspek na naaktuhang nagbabaklas ng gamit ng sasakyan. Kasama sa naaresto ang 2 mekaniko na kasama ni alias Cheng na sina alias Harold at alias Delvin. Na-recover ang sasakyan ng mag-asawa at nakumpiska din ang kanilang mga motor at iba pang mga recovered evidences kagaya ng mga cellphone, susi, IDs, plaka at iba pa. Kakasuhan ng kasong paglabag sa RA 10883 o anti-carnapping law ang 3 naarestong suspek na nakakulong ngayon sa custodial facility ng Taguig City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rena Joyce M. Dalire. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Isang sasakyan naman na sangkot sa isang carnapping modus ang matagumpay na na-recover ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa Laguna sa sitio 6B Barangay Patimbao, Santa Cruz. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano.
Na-recover ng Highway Patrol Group Laguna ang isang sasakyang Toyota Vios na sangkot sa carnapping modus na labas ka sa Assumed Balance Loan Accommodation sa Sitio 6B Barangay Patimbao, Santa Cruz, Laguna nitong nakaraang araw. Sa pamamagitan ng isang operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng HPG Laguna na pinangunahan ng Provincial Officer na si Police Major Glenn Aligado ay na-recover ang sasakyan sa lugar kung saan nakatira ang possessor nito. Ayon sa possessor ng sasakyan na alias Clarice, nakita niya ang sasakyan na nakapost sa isang kilalang social media application. Agad siyang nakipagtransaksyon sa mga nagpakilalang agent. Ika niya, inassume niya ang sasakyan sa halagang 155,000 pesos. Sa dalawang agent na sina Faith Garcia at Judilyn Natalo, hindi nila tunay na pangalan. Sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig City na may monthly amortization na 17,667 pesos. Ipinakita rin na mga naturang agent ang kanilang mga identification card kasama ang special power of attorney na galing sa registered owner, Xerox ID na may pirma ng registered owner, conditional deed of sale with assumption of mortgage, sales invoice ng sasakyan at ORCR nito. Ipinaliwanag ng Highway Patrol Group sa possessor ng sasakyan ang status nito at voluntaryo namang sinurrender ito sa mga tauhan ng HPG Laguna para sa investigasyon at tamang disposisyon. Samantala, inanyayahan din ang possessor ng sasakyan para sa proseso ng dokumentasyon. Paalala ng HPG sa ating mga kababayan na huwag agad maniniwala sa mga ibinebentang sasakyan online. Magtanong muna sa himpilan ng HPG o sa Land Transportation Office bago bumili ng sasakyan. Kung ikaw ay biktima ng parehas na modus, maaari kayong tumungo sa tanggapan ng Highway Patrol Group. At sa iba pang katanungan, reklamo o impormasyon, ang aming himpilan ay palaging bukas at handa upang kayo'y tulungan. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, arestado ng mga tauhan ng PNP Special Action Force ang isang personalidad dahil sa pagkakaroon nito ng kasong multiple attempted murder sa Tagum City. Yan ang ulat ni Patrolwoman Janine Dais Palasi. Isang makabuluhang operasyon ang isinagawa ng mga tauhan mula sa 115th Special Action Company, 11th Special Action Battalion, kasama ang Tagum City Police Station bilang lead unit, Mawab Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Davao del Norte at Regional Intelligence Unit 11 na nagresulta sa matagumpay na pagserbisyo ng warrants of arrest laban kay aka J.O.J. Lord sa Barangay Cuambogan, Tagum City, Davao del Norte. Ang warrants of arrest with case numbers 8096-2012 at 8031-2012 para sa multiple attempted murder at criminal case number 8032 para sa attempted murder. May inirekomendang piyansa naman na nagkakahalaga ng 120,000 pesos ang bawat kaso. Ang mga ito ay inisyu ni Honorable Crescencio D.C. Cruz at Honorable Celestial Verde Aranda Gonzales, namumuno na hukom ng RTC Branch 311 Judicial Region na Bunturan, Davao de Oro na may petsang October 26, 2016 at May 30, 2017 ayon sa pagkakabanggit. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagum CPS ang arestadong personalidad para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Pinapakita ng operasyon na ito ang walang tigil na pangako ng mga ahensya na nagpapatupad ng batas sa rehiyon na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Dais Palasi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palasi. Mahigit kalahating milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska mula sa isang lalaki sa ikinasang buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Patrolman Edwin Baris, ibalita mo. Kalahating milyong halaga ng shabu ang nasabat ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa isang drug suspect sa kanilang buy-bust operation sa Zone 5 Kauswagan, Cagayan de Oro City. Nito lamang ay 5 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Benedicto T. Pintor, officer in charge ng Police Regional Office 10 ang naarestong suspect na si alias Mark, 45 anyos at residente ng Cagayan de Oro City. Nakuha mula sa suspect ang 12 pakete ng hininalang shabu na may bigat na mahigit kubulang 75 grams na nagkakahalaga ng 510,000 pesos, isang unit ng cellphone, isang slim bag, isang jewelry box, isang motorsiklo at 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money.
kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng sospek. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Isang dealer ng marijuana ang napasakamay ng Southern Leyte PNP at PDEA 8 sa ikinisang bypass operation sa barangay Nasaug, Maasin City, Southern Leyte. Ang report mula kay Patrolman Rogelio Vistas. Napasakamay ng mga otoridad ang isang dealer ng marijuana sa isinagawang operasyon sa barangay Nasaog, Maasin City, Southern Leyte. Bandang 1:50 ng hapon ng ikasaang bypass operation nang pinagsanib pwersang mga tauhan ng Maasin City Police Station kasama ang PDEA 8 Southern Leyte Provincial Office. Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na pirasong kahon ng posporo na naglalaman ng inihinalang pinatuyong dahon ng marijuana, tangkay at mga buto na tumitimbang ng mahigit kumulang 10 gramo na may tinatayang halaga na 2,500 pesos. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Halos kalahating milyong piso rin ng halaga ng shabu ang nakumpiska sa drug bust operation ng Mandawi City PNP, kung saan isang regional high-value suspect ang arestado. Ang report mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Tinatayang nasa halos kalahating milyon na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska mula sa regional high-value suspect na naaresto ng kapulisan ng Mandawi City PNP sa bypass operation na inilatag kamakailan sa Agripino Street, Sitio San Jose, Barangay Magikay, Mandawi City. Kinilala ang nadakip na si Isagani, 40 anyos, na residente ng Barangay Lahog, Cebu City. Dakong alas 9 ng gabi, Biyernes ito lamang nakaraang linggo nang ilunsad ng matauhan ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit at ng Police Station 2 ng Mandawi City Police Office ang operasyon na humantong sa agarang pagkagadakip ng suspect matapos mapagbentahan ng droga ang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Nakumpiska sa pag-iingat ng suspect ang hinihinalang shabu na may timbang na 65 gramo at halaga na 442,000 peso maging ang nagamit na bypass money. Naharap ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamo kaugnay sa iligal na droga. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Isang wanted person naman ang arestado sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Nankayasan, Ordaneta City, Pangasinan dahil yan sa kanyang patong-patong na kaso. Nadakip na mga tauhan ng Ordaneta City PNP ang isang most wanted person sa barangay ng Kayasan, Ordaneta City, Pangasinan, habang kinilala naman ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate D. Calob, officer in charge, ang suspect na si Michael Corpus Mandapat, 43, residente ng barangay Manugbog, Ordaneta City, Pangasinan. Bandang alas 7:10 ng gabi nang maresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape at walang rekomendadong piyansa. Samantala, patuloy ang Ordaneta City PNP sa pagtugis sa mga taong may pananagutan sa batas para mapanatiling ligtas at tahimik ang komunidad sa anumang krimen. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit isang kalahating milyong pisong halaga ng shaburin ang nasabat sa naging bypass operation ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa Sultan Kudarat. Nakasubaybay dyan si Patrolman Gerald Gallardo. Kumpiskado ang tinatayang nasa 1.7 milyon na halaga ng iligal na droga sa bypass operation ng mga miyembro ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa New Tarlac, Barangay Villamor, Esperanza, Sultan Kudarat nito lamang buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jimmy Lee L. Macaraig, Regional Director ng Police Regional Office 12 ang naarestong sospek na si alias Haina na itinuturing high-value individual kaugnay sa iligal na droga. Kasabay ng pagkakaresto ni Haina ay nakumpiska mula sa pag-iingat nito ang hinihinalang shabu na tumitimbang na nasa 250 na gramo na may standard price na 1,700,000 at bypass money.
Naharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinuri naman ni Police Brigadier General Macariig ang matagumpay na operasyon ng mga operatiba sa walang humpay na pagsisikap upang labanan at matuldukan ang problema sa iligal na droga. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Gerald Gallardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gallardo. Siyam na individual naman ang timbog matapos makuhanan ng mahigit 60,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang drug den na magkasanang operasyon ng mga otoridad sa Masbate City. Police Corporal Brian Imperial sa report. Tinatayang 68,544 halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa mga drug suspects sa ikinisang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng Masbate PNP at PDEA na nagresulta sa pagkakabuwag ng drug den sa Barangay Pating, Masbate City. Kinilala ang mga suspects sa alias Panit, June, Miray at Joy at Cheche. Bandang alas 7:15 ng gabi nang isinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng Masbate City Police Station, RMP5, Masbate Provincial Intelligence Unit at PDEA, Masbate Provincial Office. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 10 gramo na pininiwalaang shabu na may street value na 68,544 at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Brian Imperial, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Imperial. Nasabat din sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Misamis Occidental. Narito ang report ni Patrolman Keith Morao. Arestado ng CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit kasama ang lokal na pulisya ang 2 individual alinsunod sa kampanya nito laban sa mga smuggled na produkto o oplan na shopper noong Martes ng gabi sa Barangay Libertad Bajo, Sinakaban, Misamis Occidental. Nag-ugat ang operasyong ito sa ulat ng isang concerned citizen na laganap ang iligal na pagbebenta ng undocumented na sigarilyo, partikular sa nasabing lugar. Na-recover ng operatiba mula sa kanila ang mga ebidensya na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso na Astro White na sigarilyo na naglalaman ng tig 50 rims, 12 kahon ng Astro Red na sigarilyo na naglalaman ng tag 50 rims at isang Mitsubishi L300 truck na kulay puti na may plate number na UUI 669. Dinala sa CIDG Misamis Occidental PFU Office ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang ang mga naarestong suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10643 o the Graphic Health Warnings Law. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Keith Morao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Morao. Timbog din ang isang lalaking carnapper matapos maaresto sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Northern Police District sa Caloocan City, kung saan matagumpay din na na-recover ang motorsiklong nakaw nito. Yan ang report ni Patrolwoman Roseanne Moldes. Arestado ang isang lalaki na may pagkakakilanlan na alias Neil matapos magsagawa ng joint follow-up operation ang mga operatiba ng Anti-Carnapping Unit ng Northern Police District at ng mga tauhan ng Caloocan City Police Station dakong alas 6 ng gabi ng October 8, 2023 sa Phase 2, Bagong Silang, Barangay 176, Caloocan City. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkadakip na nasabing suspect at pagka-recover ng kanyang ninakaw na motor
motorsiklo na may model na Kawasaki motorcycle. Ang may-ari ng motorsiklo ay tumangging magpakilala, samantala ang suspect naman ay nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 108883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Ipinaalam sa suspect ang dahilan ng kanyang pagka-aresto at ipinabatid ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rose Ann Moldes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Moldes. Kulungan naman ang kinabagsakan ng 2 individual matapos maaresto dahil sa traffic violations at gun ban breach sa Calamba City, Laguna. At ang malala pa dito, nahulihan din sila ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu. Patrolman Luvermir Julian, ibalita mo. Arestado ang 2 individual matapos mahuli sa maraming paglabag, sina alias Jerome at alias Christopher. Nito lamang ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nagsimula ang insidente nang pinahinto ng mga pulis na nakatalaga sa Comelec checkpoint sa Calamba ang isang itim na Yamaha FC motorcycle dahil sa kawalan ng plaka at paglabag sa Calamba City Traffic Code dahil sa suot na tsinelas ng rider. Hiningi ng mga pulis ang lisensya sa pagmamaneho at mga kinakailangan dokumento ng motorsiklo. Sa nakagawi ang inspeksyon, nagkaroon ng hinala ng buksan ni alias Jerome, isa sa mga suspect, ang backpack na nakalagay sa harap niya sa tangke ng gasolina. Sa simpleng pagtingin, nakita ng isa sa mga pulis ang 2 piraso ng pinaghihinalaang mga drug paraphernalia. Samantala, nilabanan naman ng pangalawang suspect na si alias Christopher ang mga pulis na humantong sa pisikal na alitan sa 3 tauhan ng PNP bago ito maaresto. Sa kasunod na paghalugog sa mga gamit ng mga suspect, nakuha ang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2,720,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska mula sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol at isang Magnum 22 revolver, kasama ang 1,260 pesos na cash na nakuha sa parehong backpack. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Luvermir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Isang construction worker naman ang nalakip ng mga tauhan ng Masingal Municipal Police Station dahil sa kaso nitong illegal possession of firearms in relation to Omnibus Election Code habang nagsasagawa ng Comelec checkpoint sa bayan ng Masingal, Ilocos Sur. Narito ang pagtutok ni Police Staff Sergeant Robert Abella Jr. Nasakutin ng mga tauhan ng Magsingal Municipal Police Station ang isang lalaki sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur sa isinagawang Comelec checkpoint dakong alas 12 ng madaling araw nito lamang ika-9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Rodel R. Ragasa, hepe ng Magsingal Police Station, ang sospek ay nakilalang si Christian, 31 taong gulang, binata at residente ng Barangay Maratudo, Magsingal, Ilocos Sur. Nahuli sa sospek ang isang kalibre 45 na baril na may 10 bala at 2 reserbang magazine na may lamang tig 12 na bala. Agad na aresto ang sospek at dinala sa Magsingal District Hospital para sa medical examination. While conducting checkpoint, naka-checkpoint po tayo ng isang motorista kung saan wala po siyang helmet, so pinag-down po natin. During the communication, inamin niya po na mayroon siyang dalang baril. So, immediately po, inapprehend po natin siya for violation of RA 10591 in relation to the Omnibus Election Code under RA 10918. So, yun po yung kaso nating ipipila sa kanya. File na po natin, i-refer na po natin sa prosecutor's office. Pinayuhan din ni Police Captain Ragasa ang mga residente ng Magsingal, Ilocos Sur na iwasan muna ang pagdadala ng baril ngayong panahon ng eleksyon kahit pa ito ay may kaukulang lisensya. At ang masasabi ko lang po sa mga civilians dito sa Magsingal, lahat po ng yung permit to carry out self-residence po natin, mga firearms natin,
yung mga registered firearms po natin, suspended po under ngayong election period po natin, except kung meron po tayong special permit from the signed by the commission. So, yun lang po masasabi ko sa mga it's a fair warning. It's a warning to the public that they are not permitted to carry their firearms outside their residences. That is why pinapaigting po natin yung bakal po natin sa mga places of engagement, yung mga like the karaoke bars dito po sa area natin, to implement such para po maiwasan po natin yung instances involving firearms sa area po natin, para panatili natin na yung election po natin na BSK 2023 dito sa Magsingal magiging peaceful kaya po ng inaasahan natin. Ang sospek ay nasa pangangalaga ngayon ng Magsingal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon, habang ang nahuling baril naman ay na-turn over na sa Ilocos Sur Forensic Unit para sa ballistic examination. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Staff Sergeant Abella Jr. Huli naman sa ang isang magsasaka matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad para sa kaso nitong sexual assault sa Ronda, Cebu. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolman Edmerson Lapitan. Bunga ng mahusay na intelligence operation at walang humpay na kooperasyon ng komunidad, nagumpay na napasakamay ng matauhan ng Ronda Municipal Police Station ang isang magsasaka na may nakabinbing kasong sexual assault sa operasyon na inilunsad sa Barangay Canabuhon, Ronda, Cebu. Sa isang report, kinilala ang akusado na si Jonathan, 26 na taong gulang at residente ng nabanggit na barangay. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Noel Reyes Narizon, presiding judge ng Regional Trial Court 7 Judicial Region, Barili, Cebu, nadakip ang akusado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Sabado. Nakapit ngayon si Jonathan sa himpilan na naturang istasyon habang inihahanda na ang makaukulang dokumento ukol sa kaso nito. Kaugnay dito, pinagbigay alam na rin sa kinauukulang korte ang pagkakahuli ng akusado. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, mag-asawang suspect ang kalaboso matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group para sa kasong Anti-Fencing Law at Cybercrime Prevention Act of 2023. Muling magbabalita si Patrolman Mark Roland Feliciano. Arestado ang mag-asawang suspect sa kasong violation of Presidential Decree No. 1612 o mas kilala sa tawag na Anti-Fencing Law of 1979 na may kaugnayan sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng HPG Bulacan sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City nitong nakaraang araw. Ayon sa hepe ng operatiba ng HPG Bulacan, ang operasyon ay bunga ng reklamo ng isang alias Mario, isang construction worker, at ayon sa complainant, pinarklamang niya ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanyang tinutuluyang bahay sa San Ildefonso, Bulacan noong September 18, 2023 ng 1:00 ng hapon. At nang ito'y balikan ng alas 4 ng hapon, ito'y nawawala na. Sa pamamagitan ng agarang aksyon ng HPG Bulacan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na anti-carnapping operation, kasama na dito ang cyber patrolling, ay nakita ang motorsiklo ng biktima ay binibenta sa isang kilalang online marketplace. Naagad niyang natukoy ng biktima na ito ang motorsiklo niyang nawawala. Sa pamamagitan ng entrapment operation ng HPG Bulacan, isang operatiba ng HPG ang nagpanggap na poster buyer. Gamit ang isang dummy account ay nakipagtransaksyon ito sa mga suspect at pumayag na makipag-meet sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Ito nga ang naging daan upang mahuli ang mga suspect na sina alias Cherry at Kalo na residente ng Pasanhan Street, Poblacion, Muntinlupa City. Dala ang nakaw na motorsiklo ng biktima. Pansamantalang nakapiit sa HPG Bulacan Detention Facility ang mga suspect para sa pagsampa ng naaangkop na reklamo laban sa mga ito. At ang na-recover na motorsiklo ay magsisilbing ebidensya laban sa mga suspect. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network.
Mula sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Himas rehas naman ang top 10 most wanted person regional level ng Mimaropa nang madakip sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Occidental Mindoro. Patrolman Sherilyn Kalumpita, ibahagi mo. Sa pinagsamang pagsisikap ng matauhan mula sa 102nd Special Action Company, 10th Special Action Battalion, Occidental Mindoro Provincial Field Unit bilang lead unit at iba pang PNP territorial units, ang pag-aresto sa isang kilalang top 10 most wanted person regional level sa Mimaropa 4B ay matagumpay na naisagawa sa Sitio Balod, Barangay Batasan, San Jose, Occidental Mindoro. Ang pag-aresto ay naisagawa sa pamamagitan ng pagserbisyo ng warrant of arrest na may criminal case number R-23-11780 na inisyu ni Honorable Isagani Pascua Arenas, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 46, San Jose Occidental, Mindoro, noong September 4, 2023. Ang warrant ay nauugnay sa krimen na rape na walang inirekomendang piyansa. Kasunod ng matagumpay na operasyon, kinuha ng Criminal Investigation and Detection Group, Occidental Mindoro Provincial Field Unit, ang kustodiya ng arestado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Tinitiyak naman ng PNP SAF at iba pang unit na nagpapatupad ng batas ang patuloy na pagtugis sa mga taong lumalabag sa batas. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kalumpita. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Ang ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Corporal Mary Meche Moraera, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.